Amen. So mga kapatid, muli, nandito na naman tayo sa ating morning revival preview. At ang pamagat ng ating topic for this full week, week 7 na tayo, ay entering through the narrow gate and walking on the constricted way that leads to life. Amen. And the ever-blessed condition of the kingdom. So ang muli sinasabi ko, ang pinagpalang bahagi ng kaharian ay ang pagpasok sa makitid na pintuan at paglakad sa makipot na daan. At sapagat ito ay humahantong sa buhay. Amen. So nawa manatili tayo dito. So ngayon mga kapatid, ang ating schedule, ang schedule natin ay week 7, day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Genesis 2:9. Jehovah God caused to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, as well as the tree of life in the middle of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Amen. And he showed me a river of water of life, and on this side and on that side of the river was the tree of life, producing 12 fruits, yielding its fruit every month. So yung scenario dito ay scenario sa New Jerusalem. Kanina binasa natin yung Genesis, doon ay binanggit ang puno ng buhay. So binanggit yung puno ng buhay. At ngayon naman sa aklat ng Revelation, binanggit uli ang puno ng buhay. So ibig sabihin yung puno ng buhay ay isang linya na aabot hanggang sa walang hanggan. Yan ay ang bagong Jerusalem. So ang bagong Jerusalem ay ang ating hantungan. Tayo ay mapapasok doon, magiging ang bagong Jerusalem. At anong meron tayo sa bagong Jerusalem? Tree of life. Amen. River of life. Amen. So yan. So magbabasa na ako mga kapatid. If we read the Bible carefully, we will discover that throughout the Bible, we have two lines. Amen. The line of the tree of life and the line of the tree of knowledge. These two lines began in the book of Genesis and continue through the subsequent book of the Bible until they reach their destination. Amen. The destination of the line of life will be the New Jerusalem, where the tree of life appears once again. Amen. So mga kapatid, sinasabi sa atin na sa Biblia, meron lang 2 linya. Wala nang pangatlo, 2 linya lang. At yan ay ang linya ng puno ng buhay at ang linya ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. 2 puno, naging 2 linya. Nang ibig sabihin, ang tao, ibig sabihin, pwedeng nandun siya sa puno ng buhay at pwedeng nandun siya sa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At lahat ng bagay sa buhay ng tao ay nangyayari dito sa 2 puno na ito. Amen. At malinaw na pinakita sa atin, itong puno ng buhay, hahantong ito sa bagong Jerusalem. So, naging linya siya, naging 2 linya itong punong ito na tinatahak ng mga tao ngayon. So, nandyan tayo. Amen. At kung ikaw ay nananatili sa puno ng buhay, lagi ka nandyan, sumusulong hanggang marating natin yung hantungan. Yan ay walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Sapagat ang bagong Jerusalem na matatagpuan sa huling aklat ng Biblia ay ang pagpapasukdol ng lahat ng mga tumatahak sa linya ng puno ng buhay. Huwag tayong lumihis dyan. Kung tutusin, nung masave tayo, andyan na tayo. Ang pagkaligtas natin ay isang simula ng ating pagtahak dito sa linya ng puno ng buhay. Kaya lang, minsan nalilihis tayo. So yung buhay ng believer
May mga panahon na lumalakad sa puno ng buhay. At may mga panahon na nalilihis, na pupunta sa kabila. Pero ang mga unbeliever, iisa lang ang puno nila. Yan ay ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kaya yan lang ang meron ng mga unbeliever eh. Pag nakausap mo sila, ano ang magiging kwento nila? Mabuti, masama, masama, mabuti. So yun, dun lang umiikot yung buhay nila eh. Dun lang umiikot. Samantalang tayo, nilagay tayo ng Panginoon sa puno ng buhay. At inaatasan tayo na manatili dito. Hanggang sa kasukdulan. Yan ay ang bagong Jerusalem. The river of the water of life is also found in the New Jerusalem, for it flows throughout the entire city. Thus, the New Jerusalem, a city of living water, is the ultimate consummation of the line of the tree of life. The line of knowledge will conclude with the lake of fire, a vivid contrast to the city of New Jerusalem. The city is a city of living water, and the lake is the lake of burning fire. So yun yung dalawang hantungan. Yung puno ng buhay, hahantong siya sa New Jerusalem. Okay, yun namang tree of the knowledge of good and evil, hahantong siya sa dagat-dagatang apoy. So yun yung magiging hantungan. Dalawang puno, dalawang linya, dalawang destinasyon. Ang bagong Jerusalem at ang lake of fire. Amen. Amen. So today's reading na ako. As redeemed people, we are surely on the right line, the line of life. However, it is possible that our walk and our work, that is the way we live and work for God, might be on the wrong line. Amen. So, maganda yung sinasabi rito. Kasi tayo nga ay na-redeem na. Mga redeemed people tayo eh. Kapag ikaw ay believer, redeemed people ka. Oo. Ibig sabihin, natubos ka na. At sigurado na wala kang bahagi sa dagat-dagatang apoy sa darating na walang hanggan. Kasi natubos na tayo ng Panginoon. At tayo ay merong tamang destinasyon. Yan ay ang bagong Jerusalem. Subalit, binibigyan tayo rito ng paalala na bagamat tayo ay natubos, bagamat ang ating destinasyon ay ang bagong Jerusalem, pwede pa rin mangyari na tayo ay malihis sa daan ng buhay. Malihis tayo dyan. At ito ay pwedeng mangyari sa ating pamumuhay. At pwede rin mangyari sa ating paggawa para sa Diyos. Kasi bilang believer, naging mga worker. Alam niyo ba? Tayo ay mga worker ng Diyos ngayon. Gumagawa tayo. Ano bang ginagawa natin? Nagtatayo. Ang pinakagawain ngayon at paglilingkod ngayon ay pagtatayo. Nagtatayo tayo. Pag tinanong mo ako, Brother Danny, anong work mo? Nagtatayo. At ikaw ganyan din. Bawat isang believer ay tagapagtayo. Tagapagtayo ng gusali ng Diyos. Malinaw yan. Sinasabi yan ni Paul. Sa 1 Corinthians 3, sabi niya, nagtatayo tayo. Lahat tayo ay nagtatayo. Kaya lang sa pagtatayo natin, bilang mga manggagawa ng Panginoon, pwede tayo malihis sa puno ng buhay. At bagamat nagtatayo ka, pero ikaw ay nandun sa maling linya. Kaya kailangan mapaalalahanan tayo. Bagamat ligtas na tayo, hindi na mawawala yan. Ligtas na tayo, natubos na tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan, buhay na Diyos. At meron na tayong hangganan na sigurado. Pero sa panahon ng pamumuhay natin, sa panahon ng paggawa natin sa Diyos, pwede pa rin tayo malihis tungo sa maling daan. Yan ay ang daan ng puno ng kaalaman sa mabuti at masama. O halimbawa,
Anong prinsipyo ng buhay mo? Pag sinabi mo sa akin, brother, kung ano yung mabuti, yun ako. Kung ano yung masama, hindi ako. Mali ka na. Nasa mali ka ng puno. Ang puno natin, hindi puno ng masama, mabuti. No? Pwede ko nga sabihin, wala tayong pakialam sa masama at mabuti. Ang concern natin ay ang buhay. Buhay ang gusto natin. Buhay. Diyan tayo nakafocus. Ang Diyos ay buhay. Sabi niya, siya ang buhay. At ang Panginoon sabi niya, ako ang buhay. Ako ay naparito upang kayo ay bigyan ng buhay at kasaganaan nito. Hindi sinabi ng Panginoon, dumating ako para gawin kayo mga mababait, mabubuti, hindi mga masasama. Hindi ganoon ang sinabi niya. Ang sabi niya, siya ay dumating upang magbigay ng buhay. Kaya anong linya natin? Hindi linya ng mabuti o masama, kundi linya ng buhay. Buhay ang tinatahak natin. Tayo ay nagpapahalaga sa buhay, hindi sa prinsipyo ng mabuti at masama. Ang mabuti at masama ay prinsipyo ni Satanas. Yung puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, yan ay si Satanas mismo. Kaaway yan ng Diyos. Maling daan yan. Tandaan natin, mga kapatid. No? Huwag kang mabuhay sa prinsipyo ng mabuti at masama. Hindi tayo ganyan. Dapat yung mata natin, ibaling natin. No? Yung iba kasi, ang mata nila nakabaling sa, ay mabuti to. Eto ako, dito ako. Masama ito. Hindi ako dito. Mabuti to, eto ako. Ganun. Ang mata mo dapat nakabaling sa buhay. Sino ang buhay? Si Jesus ang buhay. Mabuhay tayo sa buhay. Yan ang ating daan. No? At kung tinatahak natin yung daan na yan, hahantong yan sa buhay na walang hanggan. Di ba kahapon? Makitid siya. Makipot. Pero ang hantungan niya ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So today's reading na ako. Amen. Okay, so nabasa ko na yung first part. The Bible first wants people to stay away from the line of knowledge and remain on or return to the line of life. Once we are saved, we are eternally saved, and our salvation is eternally secure. Nevertheless, the Bible warns us concerning our daily walk and our work for the Lord. In Galatians, Paul warns us to walk in the Spirit and to sow to the Spirit. Otherwise, everything we do will be consumed by fire. Amen. 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 So, sinasabi sa atin na tayo ay manatili sa linya ng buhay. Ito ay isang babala. No? Tayo mga naligtas na, dapat palaging malinaw sa atin na tayo ay ligtas na sa walang hanggan. Ibig sabihin, ang ating kaligtasan ay walang hanggan. Hindi na siya pwedeng mawala. Hindi na siya pwedeng mawala. Hindi siya katulad ng elevator. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, hindi ganun ang salvation natin. Hindi siya elevator system. Pag ligtas na, ligtas na. Assured na yan. Blessed assurance na yan. Kaligtasan natin. Subalit, bagamat ang ating kaligtasan ay ligtas na, ay sigurado na, binabalaan pa rin tayo na dapat tayo mga mananampalataya ay mabuhay at lumakad sa Espiritu. So practically, yung sinasabi nating daan ng buhay, ito ay daan ng Espiritu. Kasi tayo mga mananampalataya, ay meron pa rin tayong dalawang kalikasan. Isang dibino at isang laman. So yung laman, yun yung daan ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
So, yun yung daan. At yun namang espiritu natin, na pinaghalong espiritu, na kung saan yung Espiritu Santo ay nananahan, yan ang ating daan ngayon. Yan ang ating landas ngayon. At inaatasan tayo ng Biblia na lumakad ka dito sa daan na ito. Lakaran mo siya. Kaya ang linaw, walk in the Spirit. Ang sinasabi rin, sow in the Spirit. Maghasik ka sa Espiritu. Na ang pagpapagal natin ay sa kasaklawan ng Espiritu. Huwag kang lalabas dyan. Para meron niyang merong boundary line. Espiritu, sa loob ka na. Pag ikaw ay lumabas, mapupunta ka sa maling linya. Yan ay ang linya ng kaalaman. No, kaya minsan sa church life, church life. May mga kapatid na ang mind nila nakafocus sa tama at mali. So, hindi lang masama at mabuti. Tama at mali. Ano ba yung tama? Sasabihin nila. Yun ang gawin natin, yung tama. Yung ayos, yun ang gawin natin. Umisa naman may mga kasabihan na, saan ba tayo makakatipid? So mga kapatid, hanapin natin ang linya ng buhay. Diyan tayo pumunta. Sapagkat kung lumabas tayo sa linya ng buhay, yan yung panahon na tayo mismo sa loob ng eklesiya ay nakahati. Sapagkat ang linya ng mabuti at masama ay isang kasaklawan ng paghahati-hati. Paghahati-hati. Kaya yung church, minsan nalilihis Yung mga naglilingkod, nalilihis. Talo. Anong pinagtatalunan nyo? Masama itong sister na to. Hindi maayos itong brother na to. Mali ang kanyang ginagawa. Mali, tama. So, yun yung nagiging problema natin. Sapagkat kung tayong lahat ay nakafocus sa buhay, walang problema. Amen. Amen. So, pinaalalahanan tayo, lahat ng mga bagay na nasa labas ng Espiritu ay tutupukin ng apoy. 1 Corinthians 3, Paul cautions us, the builders of the churches, to be careful to build with the proper materials. If we build the church with gold, silver, and precious stones, this work will continue unto the New Jerusalem, because the New Jerusalem is a city built with gold, pearl, and precious stones. On the other hand, Paul warns us that the wood, grass, and stubble are only useful for burning. So maganda yung part na yan So basahin nyo yung that's 1 Corinthians, chapter 3, na kung saan inatasan ni Paul ang mga mananampalataya. Kung kayo ay magtayo kayo sa pamamagitan ng ginto, pilak, at makakalagang bato. At pinaalalahanan niya na huwag tayo magtayo sa pamamagitan ng kahoy, damo, at pinaggapasan. Sapagkat yung mga material na yan ay para pansunog. Pansunog lang yan Kaya pag yan ang ginamit mo, sabi niya, maliligtas ka, subalit sa pamamagitan ng apoy. Nang ibig sabihin sa darating na kapanahunan, ang iyong mga pagpapagal ay dadaan sa testing ng apoy. Pag nasunog yan, ikaw ay magdudusa. Ang bagong Jerusalem ay binubuo ng mga materyales na katulad ng ginto, pilak, at makakalagang bato. So itong tatlong ito ay tumutukoy mismo sa tres unong Diyos. Ang ginto ay ang kalikasan ng Ama, ang pilak ay ang katubusan ng anak. Ang makakalagang bato ay tumutukoy sa gawain ng Espiritu, ang nagtotransform ang Espiritu. Sapagkat pag transform ka ng Espiritu, ikaw na mula sa luwad ay gagawin niyang mahalagang bato na tugma
sa bagong Jerusalem. So, paano ba ginagawa ito? So, sa panahon ng ating paglilingkod, lahat ng mga ginagawa natin, dapat ito ay mula sa Tres Unong Diyos, sa pamamagitan ng Tres Unong Diyos, at ang Tres Unong Diyos mismo. So, yan ang ibig sabihin yan. Huwag kang lalabas, huwag kang pipick up ng anumang bagay na hindi ang Tres Unong Diyos. Kaya sa panahon ng ating paglilingkod, ang dami natin prayer sapagkat baka malihis tayo kung tayo ay gagawa. Sa pagpaplano pa lang, pray na tayo ng pray upang yung direction natin ay direction ng Diyos. Kaya salamuha, panalangin, paghipo sa Panginoon, pagkakaroon ng liwanag na ikaw ay nananatili sa landas ng buhay. Kaya mag-ingat tayo dyan. Sapagkat bagamat naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayo maging tama. Kaya nakakalungkot, binigay mo yung panahon mo, yung oras mo, yung iyong lakas, subalit, hindi pala tama. Di ba? Sa kahuli-hulihan, pag sinabing masusunog ang iyong mga ginamit na material, ito ay nangangahulugan ng pagdurusa sa darating na panahon. Mag-ingat tayo. Amen. Thus, we must be careful about ourselves, our work, our walk, and our work. We ourselves must stay on the right line, and our daily walk and work must be on the right line. Then we and our work will enter the New Jerusalem. Amen. So, ang bagong Jerusalem, ang ating hantungan. Kaya nangangailangan ng matinding pag-iingat tungkol sa ating paglakad at paggawa sa panahon na ito. Ingat tayo. Baka tayo ay malihis sa linya ng buhay. Sapagat kung tayo ay nananatili sa linya ng buhay, ang daan na ito ay tungo sa bagong Jerusalem. Amen. We will enjoy the Divine Trinity to the fullest in eternity. In this enjoyment, we will have God and the Lamb, the redeeming God in His Trinity as the temple for our dwelling. Amen. So sa eternity, kung tayo ay tama, ang Tres Unong Diyos ang ating magiging pagtatamasa. Amen. At ang Tres Unong Diyos ang ating maging templo at pinananahanang lugar. Amen. The throne of God and of the Lamb is for the divine administration. It is also the source of our divine eternal enjoyment because the river with the tree of life comes out of the throne. We will drink the river of water of life, the Spirit, proceeding out of the throne. We will also eat the tree of life, the life-giving sun growing on the two sides of the river, yielding fruit every month. Amen. So binanggit yung throne dito. Yung trono. Yung trono ng Diyos at ng Kordero ay ang trono ng namamahalang trono sa bagong Jerusalem. Amen. At sinasabi sa atin na ang pinanggagalingan ng dibino at walang hanggang pagtatamasa ay ang ilog ng tubig, ang ilog kasama ang puno ng buhay na nanggagaling sa trono. So yung trono, ang kanyang dinadaloy para sa pagtatamasa ng mga believer ay ang tubig ng buhay at ang puno ng buhay. So ang tubig ng buhay at puno ng buhay, mga kapatid,
ito ay sumasagisag sa ating enjoyment, no, ng tres unong Diyos. At ang pinanggagalingan nito ay ang trono ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kung tayo ay nagpapasailalim sa trono ng Diyos at ng Kordero, meron tayong pagtatamasa. Ano ang ating pagtatamasa? Ang tubig ng buhay. Iniinom yan. Okay? Ang puno ng buhay, kinakain yan. So ang ating pagtatamasa ay ang enjoyin ang tres unong Diyos bilang ating pagkain at inumin sa panahon ng ating pagiging tama sa trono. Papasailalim ka, hindi ka rebelde, hindi mo sinasalansang ang kapamahalaan ng Diyos. Ibig sabihin, maayos ka. Yan. Umiinom ka, kumakain ka. Nagtatamasa ka sa tres unong Diyos. Kasi, ikaw ay nasa ilalim ng trono. Amen. Amen. So, we will drink the river of water of life, the Spirit, proceeding out of the throne. Okay. So, nanggagaling siya sa throne. Amen. We will also eat the tree of life, the life-giving sun growing on the two sides of the river. Amen. So, praise the Lord. Salamat Panginoon, di ba? Ang ginamit ditong term, the sun-giving. Okay, tama ba ako? The life-giving sun. The life-giving sun. So, first time ko na-encounter itong title na ito. Siyempre, ang alam natin, the life-giving spirit. Ito, the life-giving sun. Kasi dito, binabanggit yung position ng tres unong Diyos. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu. Yung Ama ang pinananahan ng lugar. Di ba? Yung Anak ang puno ng buhay na pinanggagalingan ng pagkain. Yung Espiritu ang daloy ng tubig ng buhay. Kaya yung Ama, okay, ang nasa trono. At mula sa trono, nandyan ang life-giving sun. Amen. So yung sun yun, yung spirit sa isang banda. Sapagkat tayo ay familiar sa life-giving spirit, na ang ibig sabihin, ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ito naman ay sun-giving. Okay? The life-giving sun. Amen. The life-giving sun yields fruit each month for our life supply. Thus we have the redeeming God as our dwelling place, the throne as the source of our enjoyment, the Spirit as our drink, and the life-giving sun, our food. Amen. So anong meron tayo rito? Meron tayong dwelling place. Amen. Ang Diyos mismo. Meron tayong throne. Ang pinanggagalingan ng ating pagtatamasa. Okay. Meron tayong spirit na siyang iniinom natin at meron tayong life-giving sun na siyang kinakain natin. Walang kulang. Di ba? Meron kang tahanan, meron kang inumin, meron kang pagkain. Ano pang kulang? Wala. Amen. So yan yung pagtatamasa sa tres unong Diyos. The triune God is our dwelling place. Okay, so pakinggan nyo. Triune God is our dwelling place. Yan ang pinananahanan natin. So sa pagdating natin sa Bagong Jerusalem, saan tayo mananahan? Sa tres unong Diyos. So hindi yan mansyon. Hindi yan mansyon. So sa kawalang hanggan sa Bagong Jerusalem. Okay. Ang tres unong Diyos ang ating pananahanang lugar, pinananahanang lugar. O ito pa. Amen. The sun is our food, kaya life-giving sun siya. The Spirit is our drink. And the redeeming God is our light. Wow, kumpleto. Kumpleto tayo. At ito ay ang buong tres unong Diyos. And the redeeming God, our light. This describes the coming life in eternity, which we will enjoy
to the fullest. Amen. Madalas kasi, hanggang ngayon marami nag-iisip, ano bang meron tayo sa eternity? Oo. So sa panahon na ito, nabuhay tayo dito sa lupa. Di ba? Naghahabol tayo sa maraming bagay, material na bagay. Di ba? At tayo naman mga believer, nagpapagal tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Nagmamahal tayo, nagpipreach tayo ng gospel, nagtatayo tayo, nag-aalaga tayo. Ang dami, busy tayo sa panahon na ito. Ang tanong, itong panahon na ito, lilipas ito eh. Ano bang meron tayo sa darating na kapanahunan? So mga kapatid, mahalaga na alam mo ang Biblia. Alam mo ang Biblia sapagkat baka magkamali ka ng akala. Baka mag-isip ka pa din ng heavenly mansion sa kalangitan. Tayo ay mapapasok doon ayon sa aklat ng Apokalipsis. Di ba? Bababa ang bagong langit, bagong lupa. Ibig sabihin, itong lumang langit, itong lumang lupa, lilipas din to. Sa aklat ng Pedro, binanggit na ang katapusan ng langit at lupa ay ang pagtupok dito. Hindi na ito gagamitin ng Diyos sa kawalang hanggan. Ibababa niya ang isang bagong langit, isang bagong lupa. Nakita yan ni John, bumababa yung bagong langit, bagong lupa. Aakyat ka sa langit, wala na doon. Bumaba na nga yung langit. Okay, so, ano pang meron? Ang bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. At anong meron sa bagong Jerusalem? Ang tres unong Diyos na siyang magiging tahanan natin sa kawalang hanggan. Ano pa? Ang life-giving Son na siyang maging pagkain natin sa kawalang hanggan. Ano pa? Ang Espiritu. Okay. Ang Espiritu bilang inumin natin ang tubig ng buhay bilang para sa kawalang hanggan. At ang buong tres unong Diyos ay maging liwanag natin. So lahat ng ito, kumpleto na. Meron kang pinananahanang lugar, meron kang pagkain, meron kang inumin, meron kang liwanag. So yan ang walang hanggan. At lahat ng yan ay nasa bagong Jerusalem. At saan tayo nandun? Sa bagong langit, bagong lupa. Yan ang forever natin. Yan ang hantungan natin. Yan ang meron tayo sa kawalang hanggan. At salamat sa Panginoon. Malinaw tayo. Anong meron tayo sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.